Isang magandang umaga po sa inyo, Sir Nebkero. Ako po si Sarah. May kwento po akong matagal ko nang gustong maibahagi sa inyo. Pero sa wakas ay ngayon lang po ako nagkaroon ng lakas ng loob para maibahagi. Sana po ay mainarate nyo. May kinalaman po ito sa isang dentista na pinuntahan namin ng anak ko. Bagong lipat lang kasi kami noon sa lugar, kaya nagtanong-tanong kami kung saan may dental clinic. Kailangan ko kasing maipatingin ang ngipin ng anak ko na palagi na lang sumasakit. May nakapagturo naman sa amin at agad namin itong pinuntahan. Dentistang babae ang magiliw na sumalubong sa amin. Agad kaming inestima. Siya at yung anak ko lang ang pumasok sa room ng clinic para magpa-check up ng kanyang ngipin. Maya-maya lang ay narinig kong sumigaw ang anak ko, kaya napahangos ako sa loob. Sabi ng dentista ay baka nasaktan lang daw ang bata, pero binigyan niya raw ito ng sugarless na chocolate, pampakalma. Nakita ko ang takot sa mukha ng 10 years old kong anak, kaya hindi ako nagdalawang isip na kunin ito at agad kaming umalis sa dental clinic na yon. Hindi rin namin kinuha ang chocolate na binigay ng dentista. Noong nakauwi na kami ay tinanong kong mabuti ang anak ko kung bakit siya umiyak. Ang sabi niya, monster daw ang dentist. Paanong monster ka ko? Dahil ba masungit? Hindi raw. Nakita raw niya na lumaki yung mga mata nito. Pumangit ang muka. Nakita rin daw niyang may mga balahibo ito sa kamay. Matigas daw kasi ang ulo niya. Hindi siya sumunod nang sabihin nito na ngumanga siya, kaya ipapakain daw siya nito sa halimaw. Hindi ako makapaniwala, Sir Neb. Paulit-ulit na sinasabi sa akin ng anak ko na halimaw daw yung dentista na yon. Tapos iyak siya ng iyak. Ilang gabi ring nagigising mula sa pagtulog ang anak ko dahil napapanaginipan niya yung dentista na yon. Nag-decide ako na puntahan ang dentista para sana kausapin ito tungkol sa nangyari sa anak ko. Pero pagdating ko roon ay sarado na ang klinik. Ilang araw na raw yung sarado, sabi ng mga tao sa paligid. Ang nakakapagtaka lang, Sir Neb, wala raw babaeng dentista ang nagkiklinik sa lugar na yon. Magandang araw po, Sir Neb. Mabuhay po kayo at ang inyong channel. Ako po si Ponzi, na taga Valenzuela City. Hindi ko po alam kung ang sobrang pagkahilig ko sa horror ang dahilan kung kaya naranasan ko ang isang nakakatakot na pangyayari. 2021 nang magpadentista ako. Sumakit kasi ng sobra yung ngipin ko, pero hinintay ko munang mawala yung pamamaga bago ako pumunta sa dentista. Sakto naman na walang tao. Sabi sa akin noong assistant na babae, hintayin ko lang daw ang dentista at parating na. Pinaupo muna ako at inabutan ng mga babasahin tungkol sa tamang pag-aalaga ng ngipin. Maya-maya lang ay nakita kong may dumating na nakaputi, kaya sa isip ko ay baka ito na yung dentista. Nagdaan kasi ito sa harapan ko, pero hindi ko nakita ang muka dahil mabilis lang ang pagdaan. Nakita kong pumasok ito sa dental room. Hindi ko alam kung bakit parang kinilabutan ako dahil sa saglit na pagdaan niya sa harapan ko ay nakaramdam ako ng malamig na hangin kasabay niya, kaya naman kahit nakapasok na ito ay nakatingin pa rin ako doon. Ilang saglit pa at lumabas na yung assistant. Sabi sa akin, pasensya na raw at na-traffic lang si Doc. Sabi ko naman, nakita ko na siyang dumating at pumasok pa nga doon sa room na nilabasan niya. Nagulat yung assistant. Mag-isa lang daw siya sa loob. May inaayos siya at wala raw pumasok doon kahit tignan ko pa. Napaisip ako, kung ganun, sino yung nakita ko? Napailing yung assistant at napayuko. Baka ang nakita ko raw ay yung anak ng dentista na isa ring dentista. Namatay daw ito sa COVID noong 2020. Bago pa lang daw ito sa pagdedentista nung mangyari yon. Siguro ay hindi pa nito matanggap ang nangyari.
Kaya nagpapakita pa ito sa mga taong may third eye. Isang beses daw kasi ay nagpakita na rin ito sa kanya doon din sa klinik. Tumangutango na lang ako. Kahit sa loob-loob ko ay nakaramdam na ako ng takot. Lalo pa at sa pagkakaalam ko ay wala naman akong third eye. Naputol ang pagkukwentuhan namin ng assistant nang dumating na ang tunay na dentista. Hindi ko nagawang ikwento sa kanya yung nangyari. Lalo pa at baka sariwa pa sa kanya yung nangyari sa anak niya. Sir Neb, magandang gabi po sa inyo at sa mga nanonood ng inyong YouTube channel. Ang pangalan ko po ay Lourdes. Isa po akong dentista. Ang ibabahagi ko po sa inyong kwento ay tungkol sa lalaking naging pasyente ko. Actually, naging regular customer ko siya sa dental clinic. Kahit nga hindi nagpapacheck up ay pumupunta yon sa clinic ko. Gwapo at mabait siya, natawagin na lang nating Nonoy. Napansin ko na sa tuwing pumupunta sa clinic ko si Nonoy ay palagi itong may dalang pasalubong. Kung hindi merienda ay mga makukutkot tulad ng mani, buto ng kasoy at iba pa. Gusto kong isipin na may gusto siya sa akin, pero hindi naman siya nanliligaw. As in parang nakikipagkaibigan lang. Basta may makita akong merienda sa table ko ay inaasahan ko ng galing yon kay Nonoy. Hindi naman ako nagkakamali dahil ilang saglit lang ang lilipas at tatawag na sa akin si Nonoy para sabihin ang tungkol sa meriendang iniwan niya or pinadala niya. Hanggang isang araw ay nabalitaan kong wala na si Nonoy. May sakit pala siya na hindi nababanggit sa akin. Kaya siguro hindi niya ako nililigawan ay dahil alam niya na meron siyang karamdaman na hadlang. Sobra akong nalungkot sa pagkawala ni Nonoy. Namiss ko rin yung pamerienda niya. Ilang araw matapos mamatay si Nonoy ay nagulat ako nang may abutan akong merienda sa table ko pagkabukas ko ng klinik. Natigilan ako at pinakaisip mabuti kung saan yun nanggaling. Kasi ako lang ang may hawak ng susi ng klinik ko, kaya imposibleng may nakapaglagay noon doon. Nagsabi kasi yung sekretarya ko na malilate daw siya ng dating. At isa pa ay mainit pa yung pansit. Ibig sabihin ay bagong luto ito. May kasama ring kutkuting kasoy ang pansit sa tabi nito. Naisip ko agad si Nonoy. Pero patay na siya, Sir Neb. Kaya hindi niya na magagawa yun. Kung may iba mang naglagay nun, paano rin ito magagawa? Gayong kabubukas ko lang ng klinik. Natulala ako. Sabi ko, Nonoy, kung andito man ang kaluluwa mo, wag mo na itong gawin. Hindi ko na matatanggap ang mga ito ngayong nasa kabilang buhay ka na. Gayunpaman, Sir Neb, ay nagpapasalamat pa rin ako sa kanya sa kabila ng takot na naramdaman ko noong mga sandaling yon.